Amen. Praise the Lord. So, sa ngayon naman po, ito na po yung pinakaabangan po natin na part ng worship service, yung pong message ng ating Panginoon. Amen. Be it a rebuke or encouragement, we will still continue to worship the Lord. Amen. So, tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod, si Pastor Christopher Aguilar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ang message for today ay napakasimple for some, pero some people also, ito po ay mahirap sa kanila. Amen. And just to remind you, brethren, the reason why na nagpunta kayo dito is to worship God. Wala na pong iba. Kung iba po yung intention ninyo, I think this is not the right place for you. The reason why we are here to worship God. Amen. Isa lang po ang iisipin natin, mga magol kapatid. Why we worship God? Why do we worship God? Sa langit, in the book of Revelation, pag nagkasama-sama ang mga anak ng Diyos, they worship God day and night. Eh kung na-OA ka sa pag-worship kay Lord, ipalagay ko hindi langit ang para sa'yo. Nakakalungkot man, masakit man. You know, God gave us tongue to worship Him. He gave us two hands to clap, to raise, to lift our voices, and to lift our hands to worship Him. Amen. Kaya po, for some, maybe, ito pong message natin for today is just a reminder, pero for some, I hope this is an eye-opener for us. May I request the congregation to please stand, and let's open our Bible in the book of Psalms, chapter number 96, verse 9. Book of Psalms, chapter number 96, verse 9. Nandun na tayo? Amen. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Amen. Let's worship the Lord. How do we worship God? Come on, church. Let's worship the Lord, Jesus! Jesus! Praise the Lord God, Jesus! Jesus, Jesus, Lord God, Jesus. We thank you, Lord God, Jesus. We praise you, Lord Jesus. We magnify your name, Lord God, Jesus. Lord God, Jesus, we praise you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord. At pinapasalamatan dahil ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos na di nagbabago, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang nangako, Panginoon Lord, na 2-3 nagkatipon-tipon sa iyong pangalan, nandito ka sa aming kalagitnaan. At kami nagpapasalamat, Panginoon. And we are excited to meet you, Lord God Jesus, to feel your presence, Lord. Lord God, kapahin mo po ang bawat hearer ng iyong salita. Na o Panginoon, Lord God Jesus, manatili po ito sa aming mga puso, sa aming alaala, Panginoon, Lord God Jesus. We worship you, we give you thanks, O Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Last Sunday, we were really blessed. Imagine, parang Sunday worship po nung Sunday. And sometimes, Satan will grab yung joy ng mga pastors, ng mga elders, ng mga leaders of the church. Para sa ganon, ma-disappoint ang mga pastors. Ito po yung ginagamit ni Satan nowadays, all over the world. Ginagrab niya yung joy, yung peace ng mga leaders. Kasi kapag ang leader ng church, ang mga pastor ng church, sila po ay tinamaan ng kalungkutan, tinamaan ng distress, tinamaan ng mga problema, ang church po ay sumasama. Amen. Amen. Of course, ang Panginoon, He will not allow na magkaroon tayo ng ganun mga spirit. Amen. Kaya we encourage yung mga magulong kapatid na supportan po yung mga gawain. Amen. Sunday worship service, yung ating pong mga prayer warriors, ating mga Don Watts, even sa ating pong mga Bible studies. Amen. Amen. So again, it's just a reminder, Panginoon, ang Panginoon ang mabibigay sa atin ng wisdom sa ating pong pag-aaral ngayon. You see, King David,
Sinabihan po siya that he is a man after God's own heart. Yes. He was a shepherd. Siya po ay mahilig mag-alaga ng mga tupa, name it. And he is a musician. Amen. So as a musician, mga magol kapatid, meron sa kanyang heart na kakaiba. Alos siya po ang sumulat sa Book of Psalms. And siya po ay mga awit, manunugtog. Amen. Everything. Lahat po siguro ng mga blessing na gift na binigay ng Panginoon ay na kay King David. Amen. Kaya nga po marami siyang mga contribution na tunay nga po na nagpapalakas sa atin every time na tayo po ay nangihina. Amen. And worshiping God, mga magulang kapatid, ito po ay part. And we are grateful dahil nalaman po natin yung sekreto on how to worship. So, we are not moron. Sabihin ko na po yung salitang moron o mga ignorante when it comes to praise and worship God. Dahil pagdating natin sa langit, mga magulang kapatid, wala tayong gagawin doon kundi papalakpak. Mag-worship kay Lord. Amen. So, gawin po natin na kahit lupa ay langit na rin. Amen. Because we are preparing, we are preparing sa ating pong sa ating final destination in which yung po yung langit. Amen. Kaya do your best. Nandito pa lang tayo sa lupa. Do your best. Huwag kang mahiya. Amen. Huwag kang mahiya. Amen. Imagine na lahat ng mga angels kasama natin nag-worship tapos ikaw nakatumeme lang. Baka tatanungin ka, anong grupo ka, anak? GCM po. Ay, ang mga GCM hindi ganyan. This church is a praise and worship church. Amen. Bawal dito ang iyahiya. Bawal dito ang mahihayin. Wala po ditong mga deaf and mute. Amen. Kaya magpasalamat tayo. Walang pipi, walang bulag, wala pong mga bingi sa church na ito. Amen. And the reason why God gave us this wonderful gift of hands is to clap and worship God. Amen. Dati, may mga kapatid tayo that they are using their voices, para ma-entertain yung mga tao. Amen. Sila po ay nananalo, nasa si Brother Gerald, nananalo sa mga palisangan, sila Sister Angela, and they were caught in the act. Even si Brother Laverne, if he's watching right now sa live stream, caught in the act po siya. Nagkakilala kami ni Brother Laverne. Saan? Sa Yahoo Group. Siya po ay kumakanta. At nung kumakanta siya, I found out na siya po pala ay taga Pampanga din. Kaya na-invite ko po siya. Amen. And then, nag-shift yung kanila pong pananaw. Instead na entertain nila yung mga tao, now they are entertaining, or should I say, they are using their gifts to worship the Lord. Amen. Praise God. And that's the reason why, mga magul kapatid, I'm giving you this 100% assurance, wala pong mali sa ating ginagawa. This is not a cemetery. Or this is not library. Amen. Hindi po ito library. This is a worship hall. Ang worship hall, mga magul kapatid, ito po kung saan yung place that we worship God. We lift our voices. Amen. Some of you siguro, nung napunta sila, shock sila, nagsisigawan, pagka nagpe-pray, parang hindi ka aware, Parang hindi ganun sa church namin. Sa church namin, tahimik. Sa church namin, tahimik. Amen. And mamaya, makokorek tayo. Amen. Dito ang ingay. Well, if naiingayan ka, mga magul kapatid, I'm telling you, in the book of Revelation chapter 5, nagsisigawan ng mga angels. I dare you, baka pagdating mo sa langit, ang ingay ninyo! Ay siguro sisipain ka. Amen. Amen po ba? As a father, yung anak ko pong si Sam, pagka lumalabas ako, nagtatrabaho, pag narinig pa lang niya yung sigurong elevator, narinig pa lang niya akong naglalakad sa hallway namin sa bahay. Narinig ko na siya na, Daddy, Daddy! Ganun siya ka-excited. Amen. At bilang ama, dahil nasanay siguro, pag minsan kasi pinagdadalan ko siya ng pasalubong, lately, wala nang time. Pero yung pong kanyang attitude na kapag narinig na niya, gumagano na yung susi, narinig mo na, Daddy, Daddy! Ganun ka-excited. Amen. I wish ang mga church members, pagpunta pa lamang sa church, ganun na ka-excited. Excited po ba tayo? Amen. Amen.
nag-aawitan pa lang, kahit sorry sa word, nawiwiwi na. Sandali, nag-worship na. Tinitiis mo. Dahil I want mo ma-miss yung opportunity to worship God. Isn't it? Amen. Nandun na yung joy. Nandun yung excitement. Imagine the King of Kings and Lord of Lords. Nandito sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, it's a wake-up call sa atin mga magulang kapatid. Ito po ay opportunity to worship God. Amen. It's the best opportunity na ma-worship po natin ang ating Diyos. Kaya nga sabi ng ating kapatid si Brother Herbie, ang praise and worship sa inyo yun. Do your best. Ngayon, wala ka na magagawa. Makikinig ka na lang. Amen. But of course, we have to be receptive sa Word of God. Amen. You can say Amen. You can shout with a voice of pride, praise the Lord. You can stand whatever you want. Amen. If you are hearing the message of God. Amen. Huwag po tayong mahiya. It's biblical, mga magulang kapatid. Amen. Hindi po ito ritual o ito po ay tradition. It was there in the Bible. Let's open our Bible in the book of St. Luke, I think, or Psalms. Amen. Chapter number 150. This is just a reminder. Ang sabi po ng ating psalmist, praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Saan? Sa church. Purihin natin ang Diyos. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. And praise Him according to His excellent greatness. Ang dami nating ipagpasalamat kay Lord, mga magulang kapatid. Amen. Kaya nga 2 days back, sabi nga sa akin may bahay, may isang kulig kami, anesthesiologist, nakita ko yung kanyang anak, meron po siyang Dandy Walker, yung hydrocephalus. Laki ng ulo niya. And, imagine, meron po siyang BP shunt, nakikita mo yung tubo towards sa kanyang abdomen. Imagine, yun po, yung everyday nakikita mo yung anak mo na ganyan, may sakit at karamdaman. Kapag ka umiiyak, nakikita mo yung mga veins na, kulang na lang talagang. Tapos tayo, ang dami nating reklamo. Yung mga anak natin ang lulusog. Hindi pa ba natin yan enough na ipagpasalamat natin sa Diyos? Na every praise and worship, nandito ka, tumatalong ka with excitement because ikaw ay hindi pinabayaan ng Diyos. Amen. Ang dami. Ang dami natin ipagpasalamat. Yung kanyang power, yung kanyang mighty acts, yung kanyang excellent greatness. Iram lang natin sa Diyos yan, mga magulang kapatid. Amen. Amen. Next slide, verse 3. Praise Him with the sound of the trumpet. Kahit wala kang trumpeta, pwede kang you can do whatever you want. At least trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Wala tayong harp dito. Kaya yung mga musician, meron tayong hotspot, yung isang brother, gitarista ka pala. Opo. Praise the Lord. Sabi na, meron tayong madadagdag sa mga praise and worship. At meron tayong nakita, halos kumpleto na ang praise and worship. Amen. Di ba kayo masaya? Parang piano dati, bungi. Wala yung black, wala yung white, kulang. Di po ba? Ngayon, kumpleto. Ang ganda ng blending. Di po ba? Kahit silang yung iba, blending pa rin. Amen. We are not here, sabi ko nga kay Brother Vladimir, nasa si Brother Vladimir, you see how many years kami nagsasuffer sa ibang church. I was born, I'm really blessed. I was born siguro as a musician. I still remember, I was 6 or 7 years old, binigyan ako ng maliit na piano ng aking tatay. Alam niyo yun, di ba? Usong-uso yun, way back, mga 80s. Talagang natuto po ako doon. Hindi po ako nag-aaral ng music school, pero by God's grace, nalaman ko. We want to serve God, but they did not give us the opportunity to serve Him. Kaya nga po dito sa GCM, mapalad po tayo. Lahat ng may mga gusto, regardless, boses ka, if you want to serve God, so be it. Woo! Among us, na-stop kayo not to worship God. Amen. Kaya nga po, I was really blessed. May gustong pumasok, may gustong balumpalik. Binalik na ng kapatid ko ang mga gustong bumalik. Amen. At open pa rin po ang church. Kung musician kayo, drummer kayo, And sorry po sa aking time na hindi ko po kayo naalalayan, by God's grace, nawa po, pag magkaroon ng time, why not, makakapagturo kami. Amen. But again, brothers and sisters, gamitin po natin yung gift. Huwag natin sabihin na talent.
Gift yan ng ating Panginoon. Amen. Gift yan. Kung magaling kang umawit, open mo yung gift mo. Amen. Kaya nga gift para buksan Hindi pwedeng itago lang yung gift. Amen. Amen. Nakita ko yung isang brother. Kakanta pa siya ulit. No, Brad? Amen. Hindi lang pag umaalis si pastor, of course. Amen. Nandiyan din si Brother Louie. Imagine. Nandito yung mga awit natin. Amen. Praise Him with the timbre and dance. Kung hindi ka marunong, hindi ka marunong kumanta, worship God sa pamamagitan ng dance. Di ba, Brother Henry? Sister Emily, nakita niyo sila, sina Sister God? Nakita niyo sila how they worship God? Ha? Talaga pong, sabi ko sa inyo, dancer ako. Nang sa minuto kasi wala nang mga minuto. Praise Him with the timbre and dance, and praise Him with string instruments and organs. Amen. Next slide, verse 5. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Amen. Kung wala kang cymbals, mga benevolence, meron silang yung sa pagkain, Kaldero. Dali mo yung kaldero. Kasirola, babawal ka. Hindi ka babawal. Yun yung way of worship mo Sounding cymbals, wala akong cymbals, pastor. Nakaupo na si Brother Ricky. Hindi ko mahiram yung mga cymbals. Kung saan ang kaldero. Biblical Amen. Nakakaano. Who cares? Amen. That means, yung mga nagkikriticize, they are not worshiping God. Kasi bakit? Tinitignan mo yung katabi mo Dapat tingnan mo yung sarili mo on how to worship God. Amen. Kaya kapag wino-worship mo yung God, I don't care kung anong ginagawa ni Pastora Lucy, I don't care kung anong ginagawa ni Sister Aida, ang kailangan yung sa akin. Amen. Dahil yung the ways you worship, the way you worship, amen, sa kanila yun, ako iba. Paano ka mag-worship, kapatid? Nakaganon ka. Parang nasa sementeryo, kaya sa library. This is not a cemetery, this is not a library, this is a worship hall. Amen. Let everything that hath breath, lahat ng may hininga, magsabing, praise the Lord! Let everything that hath breath, praise the Lord! Praise ye the Lord! Woo! You see, kapag ka sinisigaw mo, you're praising God, Satan will resist. Siya mismo ay aalis. Amen. Kaya kapag tinaas mo na yung kamay mo, mga magulang kapatid, ang Satanas talagang wala na siyang magagawa. Kapag pinalakpak mo na yung kamay mo, wala nang magagawa si Satan. Pero may magagawa si Satan kung nakaganon ka lang. Nakahawak si Satan sa hindi ka makamove. Bakit hindi ka makamove? Kasi may strongholds sa buhay mo na hindi ka makagalaw. Amen. I remember, way back 1998, meron doon na kasama natin. Medyo hindi namin nakuha maskulado. Pero minsan, nung nagsalita, habang nagsasalita, yung kanyang kamay medyo gumanon. Nakikita ko itong tao pag nag-worship, ano lang. Binigyan siya ng pigsa ng Panginoon. Dito. Sa kiligili. Wala siyang choice. Pag nag-worship kami, akala namin, nakaganon na siya. So, ready to clap. Wala na siyang choice, Namatay na siya, bro? Anong pangalan? Si Pastor Eli, na-ordain pa yun ng kapatid natin. Namatay po siya. Paano siya namatay? Kumuha siya ng pera sa kaban ng church. He cheated the church. Ano nangyari sa kanya? Namatay siya. Namatay. Amen. Nakakatakot. Amen. So let everything that has breath, praise the Lord. Lahat ng may hininga, praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
Napakasarap, ano? Napakasarap. I'm telling you, Satan will always grab yung pong joy sa puso natin. Yan ang gagawin niya. Nakikita ko personally, pagka ang ating mga kapatid, meron silang mga problema sa kanilang puso. Nakita mo sila pag nag-start ng worship. Pag may makabigatan, nakikita mo sila. Lalo sa praise and worship din, mga kapatid, nakita mo sa kanila kung sino yung malungkot. Amen. It's not saying na, plastic naman, orokan naman tayo, Tupperware, may problema nga ang tao, kaya hindi siya makapag-worship. But again, brothers and sisters, if you will continue, na-grab ni Satan yung joy, sino ang talo? May problema ka nga, maglulungkutin ka pa. Kung may problema ka, mag-rejoice ka pa, it's the same, may problema ka. It's just a simple choice na atin pong gawin. It's not, para tayong mga OA o mga, hindi, mga kapatid. If 2 or 3 gathered together in the name of our Lord Jesus Christ, ang presence ng Panginoon nandito. Amen. Kaya nga kapag tayo ay nalulungkot, para tayong mag-second gear, let's shift. May problema ka, rejoice! May problema ka, malungkot. It's the same. Problema pa rin, di ba? So mag-rejoice. Kaya nga ang problema, kapag ka pumapalakpak ka, di mo alam, natatanggal. Amen. Kapag ka sumasayaw ka, nalalaglag yung problema. Amen. Actually, gusto kong pangaral ulit kay Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20. If given a chance, repeat natin yon. Hindi ako nagsasawa na i-preach yung book na yon, mga magmong kapatid. Wala silang ginawa kundi pang praise and worship. Habang nagpe-praise and worship sila, ang kanilang mga kalaban naglalabo-labo sa labas. And that's the power of praise and worship. Amen. Tingnan po natin, the book of St. Luke. Next slide. Luke 19, verse 37 to 40. And when he was come nigh, they are talking about our Lord Jesus Christ, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with what? With what? For all the mighty works that they had seen. See? Walang tahimik na mga disciples. Amen. They are all excited. Nakakita ka ng excited? Paano maging excited? Excited ako. Makikita ko. Hindi. Paano yung excited? Diba, Sister Nadine? Wow! Excited! Kaya nga, ang mga disciples, they began to rejoice and praise God with a soft voice. No! With a loud voice. Kaya nga, kung first time mo nag-attend at naingayan ka, mga magulang kapatid, that means si devil, ang satanas, kino-cover up niya yung iyong mga tenga. This is true. This is true. Spiritually speaking, mga magulang kapatid, may mga demonyo na binublow yung inyong mga mata upang antugin ka during the worship. Hindi nyo lang napapansin, pero kami nakikita namin, mga magulang kapatid. Isipin mo, pumapalakplak yung iba. Tapos kunwari magigising, ay no, mga pagod tayo, puyat tayo. Sabi ko nga sa aking asawa kagabi, sa 7 years ko sa emergency, is the worst duty from 3 to 11:30. Nagdagsana ang mga fractures, ang mga aksidente, ang mga may sakit, and mag-isa ko. Nakalimutan ko mag-CR for 8 hours, uminom ng tubig. Sabi ko sa asawa ko, grabe, sobra. Ano nangyayari pa kagabi? Wala pang message na nakaprepare. Hindi ko pa nagagawa yung journal na nakikita nyo. Please lang po yung may hawak ng journal. Ingatan nyo po yan, mga kapatid. Hindi po namin ginagawa yan. Inupuan lang ng kalahating oras. Pinag-iisipan po namin kung ano ilalagay, kung ano po yung ipopost. Tapos magitan namin, nasa banyo. Binabasa ninyo sa banyo. Ano po? Kung hindi nyo po, hindi po interested, you can ibalik nyo po yan para pag may tayo sa OWA, may i-disseminate po natin mga yan. Ano po? At sa mga asset, pag ipupol po natin, hindi lang yun, ipupol natin ganun, tapos ibibigay. Maayos po natin silang. Amen. Amen. Imagine yung mga
nagsiserox sa coffee top, tinatago po nila, binabasa nila yung ating mga kapatid na Indiano doon. Amen. Pangalagaan po natin. Amen. So ano po nangyari? They are excited, mga magulod kapatid, with a loud voice. Amen. People na may excitement sa kanilang buhay, you cannot stop them, mga magulod kapatid. You cannot stop them. Kapag excited, elated sila, you can never stop them. Amen. Amen po ba? Di po ba, nung darating si Nora Honor, pag darating si Nora, di ba excited tayo na, kasi natin, di ba? Tapos yung mga pulis nandoon, nakita nyo, nung early 70s, yung mga vehicles, nakita nyo kung paano sila, yung mga babae, yung mga pulis, talagang may mga naimamatay pa. Just simple human being. Come on. Ang mga disciples during that time, sila po ay nagsisigaw with a loud voice, saying, "Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Nagsisigaw sila. Next slide, verse 39. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, "Master!" Eto, mga Pariseo. Mga teachers of the law. Naiingayan sa pag-worship. So anong tinuturo nila sa kanilang mga plaques? Sabi nila, yung daw mga drums ay sa mga jablo. Sabi ng isang congregation, yung congregation, kaya piano na lang sila. Siyempre pag piano, malungkot, iyak, diba? Emotion. And some of the Pharisees, the law, sila po ang teachers of the law. Master, rebuke thy disciples, ang ingay nila. And Jesus answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. So kapatid, mali ba yung ginagawa mo? No. Kapag uminto kang mag-worship, ang mga bato, sila ang mag-worship kay Lord. See? We are being corrected. Walang masama na mag-worship. Amen. Walang masama. Kaya kung lahat tayo excited, mga magulong kapatid, siguro magkakaroon dito ng, ang tawag din, unaan pa, unaan eh. Uupo tayo, una tayo ng upo. Gusto ko, upo dito ako, upo. Di po ba? Nakita nyo bang gano'n? Yung iba gusto nila sa likod. Sorry, kami po gusto namin sa likod para nakikita namin kayo lahat. Amen. Itong sa harapan hanggang ngayon, pag nakikita ko, naluluha ako. Walang gusto magmalakas ng loob ng upo dito. Amen. See, church, ito po ay eye-opener sa atin. Once na nandito tayo, let's give our best. Amen. Kung may magkikriticize sa inyo, hayaan nyo sila. That means they are not worshiping the Lord. Kasi ikaw ang tinitingnan niya hindi tumitingin sa ating Panginoon. Kaya it doesn't matter, kahit mataba ka, natatamaan yung, wag naman po tayong manakit, Baka naman sa sobrang natin, napapadyakan natin yung ating, wag naman po, maging orderly naman. I'm not saying na hyper, because way back in early 90s, merong spirit na nagdwell sa buong churches sa Philippines, yung laughing spirit. Naalala niyo yun? Victory Church, naalala niyo yun? Way back 90s. Laughing spirit, tawa sila ng tawa. The whole service, tawa na lang sila ng tawa. At namamalabag na sila ng upuan. That's not orderly, mga magulong kapatid. Amen. Kaya it was rebuked in the church. Amen. Though I myself, noon po kasi, medyo mahihayin ako talaga. Alam ng mga kapatid ko, mahihayin ako. So, year 2000, imagine nung nag-start ang church 1998, year 2000, doon pa lang ako nakareceive ng Holy Spirit. After 2 years. Kasi medyo bias ako Parang nahiya ako Di ba, nagtatangsil. Parang hindi ko feel. 1 week before na ma-filled ako ng Holy Spirit, na naginip ako. Sa panaginip ko, mga kapatid, I was filled with the Holy Ghost at talaga pong umikot ako ng umikot sa church.
Siyempre, pagkagising ko, sabi ko, nakakaya. Siyempre, parang sa church po, medyo, sabi natin, dignified, doktor ka, dapat medyo, may ano ka naman ng konti. Mayroon ka naman yung respeto kanila. Ano po, tayo, ganun pag minsan. Pagka medyo may pinag-aralan ka, medyo inisip mo, dapat dignified ako. Nakakaya naman. Ano? Abay, nung na-feel ako ng Holy Spirit, mga magol kapatid, ilang minutes yun, bro? Siguro 1 hour. Umikot ako. Akala ko baliw. Amen. And that's the power na na-receive ko sa ating Panginoon. Amen. Kasi hindi ko tinitignan yung katabi ko, hindi ko tinitignan yung sa harap ko, yung sa likod ko. Nag-worship ako all by myself. Because these people will not going to save me. Amen. Ang relasyon ko sa aking Diyos, siyang magpapasave sa akin. Kaya nung na-filled ako with the Holy Ghost, I don't care. Amen. Basta ikot ako ng ikot doon. Ikot ako ng ikot. And after a week, yung isa kong kasama, trabahador ni Pastor Marvin, nakakita ka ng energizer na battery? Amay! Praise the Lord! Ay, non-stop po. 2 oras. Tinitingnan ko yung kamay niya kung ano. Pero hindi naman namumula. Non-stop, see? Kaya kapag nafe-feel mo na ikaw ay nafe-feel na Holy Ghost, let it go. Amen. Huwag mong kontrolin. Kapag kinokontrol mo, that means yung sarili mo pa rin will ang gusto mo. Kasi minsan may nagtatanong, Pastor, parang gusto ko mag-thanks, pero nahiya ako. Ba't ka mahiya? Ba't ka mahiya? Amen. Huwag nyo naman pong pamumusong, yung hindi ka naman nag-thanks, pero nagsasalita ka, ano po? Kasi one time, nag-pray kami, 4:00 bro, no, nag-pray kami. Itong kasama namin, akala ko may gera. Sabi ko, kulang na sabi ko, ceasefire! Kaya nga, for the past 15 years, ang dami namin mga experience na pag minsan nakakatawa, minsan nakakalungkot, ano po, nagulat ako talaga, akala ko, may barilan Saan yung gano'n? Huwag po natin gawin, ano po, na para lang makita ng mga pastors that you are filled. Huwag mo pong gawin yun. Amen. Amen. Sino po dito yung mahilig mag-criticize? I just need the honest hearts sa church. Amen. Yung nag-criticize tayo, na, gano'n naman si sister, parang hindi ko na-feel, nagtitang siya, pero hindi ko na-feel yung presence ng Panginoon. You see, church, yes, someday, may mga church members na ganito po yung mga kanilang mga attitude. But if we are worshiping the Lord, amen, focus sa ating Panginoon. Huwag kang mag-focus kung sino yung mga katabi mo. Tsak, magagalit ang Panginoon. Kaya nga sa church na ito, meron po tayong mga dress code. As much as possible, bawal yung mga naka-sleeveless. Amen. Kasi kapag nag-worship ka, nakikita yung kilikili mo. So alam nila kung naka-Rexona ka o hindi. Nakita nila kung may buhok o hindi. So dress appropriately. Kasi pag minsan, once you are filled with the Holy Ghost, hindi mo na alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam. But again, magkaroon tayo ng mga dress code, not to the extent na dahil ito ay kailangan sa church, hindi. Protectan din nyo rin sarili nyo, at protectan din nyo po yung mga, minsan kasi sa Pilipinas, kaya po na-divide namin, hindi tayo iglesia ni Cristo na dito yung lalaki, dito yung babae. Kasi minsan may mga panauhin tayo na hindi pa sila aware sa church. So kapag may mga nakaslibas na nagtataas, sorry, sad to say, but some of them namboboso. So let's just get rid out of this spirit in the church. Amen. Amen po ba? Huwag po tayong masasaktan, Huwag tayong masasaktan. It's just a reminder, that we are standing in the holy ground. Amen. Huwag tayong masaktan, We are standing in the holy ground. We are learning from it. Wala akong damit, Biblia. Hindi po. See, if you love God, yung inward appearance natin, lalabas po yan sa ating outward appearance. Amen. It's not the church policy. It's just, should I say, it's just a part of respect. Respect natin yung bawat isa. Amen.
Kaya po ito ay just a reminder for all of us. Ano po, huwag tayong masasaktan. Amen. But just try to think of it. O nga no, kasi pag nag-sleeveless ako, pag tinas ko yung kamay ko, pag nagpapawis, nakikita, wet. Parang hindi yata maganda. Magandang tingnan, di po ba? So dress appropriately, mga magawal kapatid, because we are in the holy ground. Amen. We are in the holy ground. Amen. So sometimes nag-criticize tayo, dumarating na nawawalan yung focus natin sa pag-worship. Amen. So that means, dumating ka dito, hindi para mag-worship, kundi tumingin lang sa kapwa mo. Amen. So let's try, mga magawal kapatid, na every time na tayo papasok sa church, make sure that our heart, ay a heart of a worshiper. Amen. It doesn't matter kung sino po yung tabi mo, yung nasa harap mo, nasa likod mo. What matters most that you are worshiping God, period. Amen. And I'm giving assurance after this message, after you worship God, feel mo talaga na-bless ka. Na-bless ka. Amen. Let's just examine isang scenario sa Bible. We will end up in few minutes. You see, ang mga Israelites, sila po ay na-ordain to win the battle sa kanilang mga kalaban. When they started to build yung Ark of the Covenant, they found out that the presence of God, literally speaking, nagduduel dun sa Ark of the Covenant. Kaya nga po, ito, pag sila po ay may mga gera, sila itatawid sa mga river, inuuna po nila yung mga Levites with the Ark of the Covenant. At ito po ay naging tools nila na sila po ay nagiging effective. Sila po ay nagiging matagumpay because inuuna nila ang Diyos. Amen. It came to a point na ninakaw po yung Ark of the Covenant ng kanilang mga kalaban. And they thought na yung Ark of the Covenant ng mga kalaban, if they will use it in their own self-interest, sila po ay mananagumpay. Turn out, hindi. Nagkaroon sila ng mga curse. Nagkaroon sila ng mga peste, nagkaroon sila ng mga galis, because they thought that yun po ay magic, something magical. Amen. Now, when King David, mga magulong kapatid, was the king of Israel, binalik po nila yung Ark of the Covenant. Amen. It was not clear, mga magulong kapatid, na si King Saul ay gumawa siya ng way para ma-retrieve niya yung Ark of the Covenant. But they are always failed, sa kanila pong mga plan. But King David, nung pong uuwi na, ibabalik na yung Ark of the Covenant sa kanilang bayan. After 20 years, imagine 20 years. It's like saying that before kasama natin ng Panginoon, and then after 20 years, hindi natin kasama si Lord. Di po ba nakakamiss yung ganon? How many of us na backslide for how many years? And then, inahanap natin, yung joy, inahanap natin yung presence ng Panginoon, di po ba? So, nung first time ka mag-attend ulit sa gawain, di ba excited ka? Nandun yung excitement, yung joy, nandun yung talagang on fire ka. So, what do you expect with King David, mga magulong kapatid? That he believes that the Ark of the Covenant, it symbolizes the presence of God. Amen. In the book of 2 Samuel, chapter 6, tignan po natin. Chapter 6, verse 14. And David danced before the Lord with all his might. See, he is a king. He's a dignified, highly respected. He's a warrior. Nakakita ka ng warrior? Di ba mga warrior, mga matitikas? Superintendent, general, name it. Pinakamataas na high-ranking officers. Ha? Tapos nakikita mo, sumasayaw? Nakakita ka na bang ganon? Na parang dignified, tapos nakita mo, di ba, kaya-ya. See, tingnan natin si David. He's a king. Dignified, a warrior. Tapos nakita nila, and David danced before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod. Almost ubad siya. Na sumasayaw. Excited, di ba? Are you excited, church? Ha? Sana pag nakita mo pa lang namin sa first floor, sumasayaw ka na. We worship the Lord. Di ba? Pagdating natin dito, sumasayaw. Parang extreme naman yata. Parang hindi naman yata appropriate. But come on, guys. It's biblical. Si David, he don't care kung hari siya,
He doesn't care kung anong i-criticize ng kanyang katabi. Tingnan po natin. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. So nagkaroon ng murmurings. Ano po? The ark is coming, the ark is coming, the ark is coming. Nakita nila ang kanilang hari na sumasayaw. Ano gagawin mo? Ha? Ang hari sumasayaw. Ano gagawin mo? Of course, yung leader mo sumasayaw, excited. Hindi lahat sila, nung nakita nila, lahat sila nagsashout, sila po ay nagbublow ng trumpet, ano po, nandun yung excitement. 20 years is 20 years. Ngayon, babalik na yung Ark of the Covenant, come on. Excited. So lahat po sila, all the people, all the house of Israel brought up the Ark of the Lord. And they are shouting, and with the sound of the trumpet. Next slide. And as the ark of the Lord came into that city of David, eto na, Michael, though M-I-C-H-A-L, ano po ang kanyang spelling, but it pronounced as Michael, yung anak ni Saul, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and see what? She despised him in her heart. Maraming mga Michael na spirit sa church. Yun yung mga tumitingin-tingin. Ay, si sister, nakakaya. Hindi naman niya bagay, pero di ba ba? May mga nagkikriticize. You see, Michael, she had jealous and heavy heart. She had no respect for her husband. In fact, she came out and insulted him in front of everybody. So, we need to get rid of Michael's spirit in this church. Amen po ba? We get rid of it. See, they are all rejoicing, they are all praising the Lord. All of them, they are shouting with a voice of triumph. And David, King David, he was leaping, he was dancing. At yung pinakamamahal niyang asawa, first wife niya, si Michael, nandoon nakadungaw sa bintana at sa kanyang puso, i-despise him. Niwala niyang kabuluhan. See? Maraming ganyan, di ba? Pag nagkikriticize tayo, sa ating mga puso, kahit sa isip, kaya maging maingat po tayo mga magol kapatid. David is worshiping the Lord. And here you are, nag-o-observe, tumitingin, hindi ka nagpa-participate, come on. Tumitingin ka doon sa sumasayaw. Hindi ka tumitingin kung bakit siya sumasayaw. Nakita mo siya na nakataas ang kamay, pero hindi mo alam kung bakit siya nagtataas ng kamay. Hindi mo alam kung bakit siya umaawit, tinitingnan mo siya dahil silang hindi mo tinitingnan kung sino kanyang inaawitan. Church of God, it's time to wake up! You are here to worship the Lord. You are not here to observe yung mga worshiper. You are worshiper sa iyong sarili. Amen. Kaya nga maraming mga Michael spirits sa church all over the world. Tinitingnan nila yung mga worshiper. Hindi nila tinitingnan kung sino yung mino-worship ng mga worshiper. Kung tinitingnan mo lang yung crush mo sa church, and this is not your church. Mga young ones, amen, dinaanan din natin yan. Amen. Kaya I know. But yung heart mo, kung hindi pure, mga magol kapatid, tingnan natin anong consequence. Next slide. In verse 20, then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, tignan mo how glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of his vain fellows shamelessly uncovered himself. Nakakaya ka, king. I'm just paraphrasing. Nakakaya ka. Puputubad ka sa ibang tao. Hari ka, king ka, dignified ka.
Pati ako, nakakaya, ayoko nang pumunta sa labas. I'm just paraphrasing it para mas maunawaan po natin. Because he despised, si David. Amen. You see, church, sometimes, ito po ang tao eh. Ang tao, tinitignan niya yung tama sa kanyang paningin. I think na, oh, no, this is not appropriate. According sa social media or social something, hindi appropriate yan. See, what happened nung nandun po ang Panginoon, they are shouting, ang mga Pariseo, sabi nila, hindi appropriate. Oh, come on! Jesus, rebuke mo yung mga disciples mo! Ang gugulo ninyo! It's not appropriate sa mga Pariseo, but it's appropriate in the eyes of God. Amen! Amen! We are not here sa mga legalism, mga magulang at kapatid. But sometimes, we are making things as if na ito ay kalugod-lugod sa Diyos, but in fact, hindi. So what happened? I think, maybe, tama naman nga si Michael. Di po ba? She has the right. Dapat ako lang nakakita ng yung mga muscles. Yung mga handmaids, yung mga katulong nakita, hindi wala na tayong sikreto. Di po ba? But come on. Let's see, yung conversation lang. Verse 21. And then, David said unto Michael, it was not for the handmaid. It was for the Lord. It was before the Lord, which chose me before thy father and before all his house to appoint me ruler of the people of the Lord over Israel. Therefore will I play before the Lord. Ginawa ko yan, hindi para makita ni Brother Vladimir. Kasi nag-send siya sa Viber, ang lulungkot namin. You see, sometimes church, nagkikriticize tayo, pero hindi natin alam yung laman ng puso ng tao na kinikriticize natin. And look, anong sagot po ni David? I will just paraphrase it. Shut your mouth. It's not your business. Come on, it's not meant for them. It's for the Lord. Ginagawa ko ito hindi para ma-entertain. Tinitingnan nila ako. That means meron silang hidden desire sa akin. I'm not doing it for them. I'm doing it for God. Amen. Oh, Brother Chris, pwede pala mag-sleeveless. Tingnan mo, si David walang ubot. Hindi po ganon. Amen. Again, wag nating isaksak sa ating mga mind. Amen. Tanong natin kay David, bakit siya nag-ubad? Pagdating natin sa langit. Sorry na lang, kung hindi ka nagpe-praise and worship, hindi ka pumapalakpak, baka hindi ka pumunta sa langit, mamimiss mo yun. Amen. Verse 22. And I will yet be more vile than dust, and will be base in mine own sight. And of the maidservant which thou hast spoken of them shall I be had in honor. See, nung kinriticize po ni Michael, si David, palagay nyo, hindi nakikinig ang Panginoon? Mga mahilig mag-criticize? Therefore, Michael, the daughter of Saul, had no child unto the day of her Lord. Nag-criticize lang siya. Naging barren, naging baog, naging unproductive, naging walang saysay yung kanyang pagkababae. Hindi po ako nagsabi niyan. The Bible. The Bible. Ano nangyari? Nag-criticize lang siya. Do you want to be unproductive, church? Do you want to be barren for life? Tingnan natin yung sarili natin. Bakit hindi tayo nagiging productive nowadays? Bakit parang may kulang? Maybe you criticize. Maybe nandito ka sa worship, you are not worshiping right. Like Michael. Si Todd, natama siya. But her spirit is wrong. Her thoughts was wrong.
Her thinking was totally wrong. Why? She despised her husband. So if you are here in the worship hall, worship the Lord in spirit and in truth. Huwag natin i-criticize bakit si sister, si brother, may nagawa silang kasalanan, nakatayo sila, bakit ganon, bakit ganon? Bakit tayo magtatanong? Look, tingnan natin sarili natin bago natin i-judge yung ibang tao. God is a God of second chance, I believe. We are not here to judge people. We are here to help one another. Kung nalulunod na yung kapatid natin, huwag po natin silang idamay. Huwag natin silang ilulunod pa ulit. We are here to save them. To bring them back sa right track. We are here to worship God. We are not here to judge the people of God. But if I were you, mga magandang kapatid, kung nandito na tayo, nasa worship tayo, gawin na natin yung the best. Huwag ka na mahiya. Mahiya ka sa tao, pero sa Diyos, di ka nahiya. Come on. We are here to worship the Lord. Amen. So, simple lang ang nangyari. Sa puso lang ni Michael na she despised yung kanyang husband. Pero ano yung consequence? She had no child unto the day of her. Yun pala, Lord, yung consequence. Kung sanang sasabihin, kung intervene lang natin si Michael to bring back the time na nung dumungaw ka, nung nakita mo nag-worship, and then ikaw rin na nag-worship, nagpasalamat ka because the Ark of the Covenant na ibalik, siguro nagkaroon po sila ng anak. At hindi na sila nagkaroon ng second wife, hindi na nagkasala pa si David. Naghiwalay sila. Unfortunately. So if we will continue to criticize in this church, mga magulang kapatid, tignan po natin, the Bible will talk to us about criticizing, about judging people. We are here to worship the Lord. Period. We are not here to entertain yung ating mga kapatid. We are here to worship God. Amen. Masakit man po ang salita ng Panginoon, but it's really the reason why we are gathered to worship God. Kalas. We will not argue about it. We will not talk about something else, but to worship God. Ngayon may meeting tayo, we can raise our voices in meeting, but in worship, we have to focus ourselves. Amen. Huwag tayong mahiya. Hindi ako magaling kumanta, hindi ako magaling. It doesn't matter, mga magulang, kahit silang ka. Hindi mo in-entertain yung katabi mo para siya mag-enjoy sa boses mo. Hindi mo in-entertain yung mga pastor mo kung mataas yung kamay mo, mas naabot mo yung dingding kaysa sa iba. It doesn't matter. Ang pinaka-importante kung sino ang wino-worship mo. Upang sa ganon, matuwid tayo sa mata ng Panginoon. Hindi nasasayang yung 2 hours natin sa church. Sayang lang. Nakaupo tayo, tapos wala tayong ginagawa. Nag-o-observe ka lang. Yung kamay mo, minsan nandito, minsan nangangap. See, focus. Looking at Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. And after that, if we are all worshiper brothers and sisters, my God, siguro every week and every Sunday worship, napupuno tayo dito, may joy. Amen. Because Satan grabs yung joy sa ating mga puso, kaya nga po wala tayong power. Let's stand and let's worship the Lord in spirit and in truth. Tayo po'y tumayo. Are you excited, church? Kung kanina medyo may pilit, can we sing
song sa ating Panginoon na ma-uplift yung ating spirit. Yung iba nagsasawa na yung alive, alive. Di ba? Pero when I was still young, may mga American missionaries na nababanda doon sa aming barangay. They are teaching us this song. But anyhow, ano pong kanta natin? Ano yung kanta natin kanina? Kasama natin ng Diyos.